sapagkat iisa lang ang kinaroroonan ni Kristo. Yun ang simbahang Katoliko na nagtuturo ng tama na doktrina at may otorisasyon na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Naiintindihan ba natin, mga kapatid? Sasama pa ba tayo sa kanila? Hindi na. Dahil self-interpretation ng kanilang ginagawa. Kaya sabi sa Biblia, paano sila magsisipangaral? Hindi naman sila sinugo. Ano ibig sabihin? Wala silang koneksyon sa ating Panginoong Hesukristo na siyang tunay na sugo na nagtatag ng simbahang Katoliko. Na ayon mismo sa kanyang aral na ipinasulat sa mga apostoles, yung konteksto ng pagsampalataya, hindi yung magtataas ka lang ng kamay, tas pagpunta mo sa kanila, hallelujah, praise the Lord na, talon-talon na. Mali. Bakit? Dahil ang konteksto ng pagsampalataya, sa 3:18 ng unang 1, huwag iibig ng salita, ni nandi laman kundi ng gawat katotohanan. At yung gawat katotohanan na yon, yung manifestasyon ng pagsampalataya. Pero tanong, ano ba yon? Ano yung gawa na yon? Yung ba yung pagbubulakbol natin, lalo na yung mga kabataan? Yung pa yung mga kabayutan o kabakakan sa Bisaya? Hindi. Dahil yung gawa na tinutukoy na yon na ikasasakdal ng pananampalataya at manifestasyon ng pagsampalataya sa ating Panginoon Kristo na hindi itinuro ng born again Christian, yun ang pagsunod sa utos ng Diyos. At yung utos ng Diyos sa 3:24 ng Galacia ayon kay Apostol Pablo, ano pat ang kautusan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo sa ating Panginoong Hesukristo. At kabilang doon sa mga utos, yung ipahayag ang kasalanan sa mga in persona in Christi o sakramento ng kumpisal, pagdalo sa misa. Kaya hindi lang dapat simbang gabi tayo nagsisimba. Nagsisimba tayo araw-araw kung talaga tayo tunay na Katoliko na siyang manifestasyon ng pagtanggap natin at pagsampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong gabi, kung may lumapit sa inyong born again at sasabihin na hindi na daw kailangan ng gawa, gumupit kayo ng Biblia, kung pwedeng gupitin, tapos yung 2:22 ng Santiago, ipalaminate ninyo, isampigan ninyo sa pagmumuka. Ayan! Napakalinaw, pastor, hindi mo ba nabasa yan? Isampigan ninyo. Pero wag niyong gagawin. Dahil ipag-ibig lang. Aral sa aral lang. Dahil makikilala ang totoo sa 7:17 ng 1 sa turo. Pero kung maaaring sampigahin, sampigahin na natin kung talagang nangihimasok na sa atin. Dahil yan ang ugali nila Papasok sila sa bahay, alam nang naiistorbo tayo, papaalisin natin, tapos papasok na naman, parang mga saksi ni Jehovah. Bakit? Dahil marketing strategy nila yan, dahil paubos na ang kanilang mga miyembro. Pero napapansin nyo sa atin, padami tayo ng padami. Hindi tayo paunti ng paunti. Ngayon, bakit ako nangangamba na maakay sila, ngayon parami tayo ng parami? Dahil mahal ko kayo, mga kapatid, mahal kayo ng simbahang Katoliko, at ayaw ng Diyos may maligaw na tupa sa kanyang kawan na tinubos niya ng kanyang sariling dugo sa 20:28 ng gawa, na ayon sa katuruan ng mga apostoles at sa Catechism of the Catholic Church, yan ang simbahang Katoliko. Anong turo? Yung pagsunod sa utos ng Diyos, at isa sa utos ng Diyos na manifestasyon ng tunay na pagsampalataya ay yung gawa, at yung gawa ay yung pagsunod sa utos ng Diyos na ayon mismo kay Apostol Pablo sa 3:24 ng Galacia. Yun ang makapaghahatid sa atin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Naintindihan ba natin? O ulitin ko ang tanong, sasama pa ba tayo sa kanila? Hindi na. That is heresy. Mabigat na kasalanan yun kung sasama tayo sa kanila. Nasa atin na si Kristo. At ako mismo ang nagpatotoo nun, dahil dalawa ang relihiyon na kinaaniban ko noon. Nung una, ako ay kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pangalawa, ako ay naanib sa andating daan at sa iba't ibang sektang protestante, at sa aking pagsasaliksik,
aking nalaman sa awat tulong ng Diyos na wala ng ibang tunay na aral, wala ng ibang tunay na simbahan, kundi ang simbahang Katoliko. Kaya sana yung mga kabataan na katulad namin ay maging kagaya rin namin. Hindi yung nakikipagbatuhan ng bote dyan, yung mga kung ano-ano pinagagagawa, mga nagsasyabu pa yata, mga nagmamariwana pa yata sa tabi-tabi, imbis na yun ang ilaan ninyo sa pagiging kabataan ninyo, ang tagal-tagal, di pa naman kayo mamamatay, ilaan nyo na sa paglilingkod sa Diyos. At isa doon, yung ipagtanggol ang pananampalatayang Katoliko gaya ng ginagawa namin. Dahil dito sa Binyan, 3 lang kami. Marami sa Cebu, marami sa Kabisayaan, at kami lang ang na-appoint dito ni Father Darwin sa Luzon. Kaya napakahirap. Bugbog sarado kami kung mapikon sa amin ng mga pastor protestante. Anytime pwede akong barilin sa labas. Dahil katakot-takot na bantana. Bata pa ako pero gano'n na sila katinik. Talagang parang tinik na nila ako sa lalamunan nila dahil ang dami sa aking nagchat-chat na huwag ka ekang lalabas ng bahay ninyo. Ikaw bata ka dahil pagpupulutin kita ng ngipin. Sabi ko, ba't ngipin lang ipapapulot mo? Yung atay ko na para hindi na ako makapagsalita. Kasi kung ngipin lang, makakadaldal pa ako noon. Yan ang sinasabi ko. At yun ang manifestasyon ng gawa na kaparaanan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siyang itinuturo sa ating simbahan. At isa doon ang pagtatanggol sa ating pananampalataya na siyang mabuting gawa na siyang ikapagpapahatid natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, last na tanong. Sabi ng mga pastor, saan mo naman ka nabasa ang gawa kasama sa kaligtasan? Sabi ni Kristo, I am the truth, I am the way. Wala naman sinabi niya na gawa. Kung di ka ba naman, ayoko na lang magmura. Kung di ka ba naman, kayo na bahala kung ano nasa isip nyo, kung ano yung klaseng, kung di ka ba naman wala naman akong tutol kung sinabi ni Kristo, I am the truth, I am the way. Dahil yung truth and the way na yun na si Kristo, ang konteksto ng pagsampalataya sa Kanya, may kalakip na gawa sapagkat kung walang gawa, patay ang pananampalataya. Ngayon, saan mababasa? Huling talata na babasahin natin, ayon mismo kay Apostol Pablo, hindi bogus ito sa 2:12 ng Filipos, nakikita nyo ng pananampalataya. Nakalagay sa 2:12 ng Filipos kayo mga kapatid ko, sabi ni Apostol Pablo, kung paanong pagsunod ninyo na di lamang sa harapan ko, kundi bagkus ngayon ako'y wala na, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Tanong, nabasa ba natin ang gawain kasama sa kaligtasan? Nabasa! Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Kaya proud ba kayong Katoliko kayo? Proud. Ipagsigawan ninyo, Katoliko ako. Hindi ako magpapaloko sa mga pastor na yan ng demonyo. Na mali ang itinuturo at wala nang ibang ginawa kundi sirain ang simbahang Katoliko. Kaya ngayong gabi, nagiba natin ang kanilang fundamental doctrine at self-interpretation sa talatang John 3:16, at yung nasa Mateo, at yung nasa 2:8 verse 9 of Ephesians na hindi na daw kailangan ng gawa. Tanga lang talaga ang mga pastor na yan dahil hindi marunong magbasa, dahil wala sa kanilang nagpapaunawan tunay na Diyos na matatagpuan natin sa tunay na simbahan ni Kristo. Walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Ngayon, kung kailangan ng gawa para maligtas, gagawa ba tayo ng mabuti? Gagawa. Hindi lang sa simbahan dapat tayo maging banal. Dapat paglabas ng simbahan, banal pa rin tayo. Dahil ng simbahan, 14:33 ng unang Korinto, ang simbahan ng mga banal. Kaya meron ng binanggit si Padre kahapon, meron mga simbang tabi. Di ko alam kung ano ibig sabihin ng simbang tabi. Nagsisimba lang tuwing simbang gabi. Dapat hindi lang tuwing simbang gabi tayo magsisimba, kundi araw-araw, because that is our obligation and good works na dapat ugaliin sa tunay na simbahan. At napatunayan natin ngayon, tagal na tayo, magsasalita pa itong dalawa, ngalay na. At napatunayan natin ngayon na mali ang kanilang interpretasyon na hindi na daw kailangan ng gawa
para maligtas. Dahil kung yun ang susundin natin, interpretasyon ng mga born again, interpretasyon ng mga Baptist Church, at ng mga pastoratoy na nagbabait-baitan, magkakaroon ng kontradiksyon sa Biblia. Dahil ang may karapatan lang mag-interpret, magpaliwanag ng Biblia, kung saan galing ang Biblia, walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. At nangangalay na yata itong isang malaki kong kasama. O punta ka na dito, kung ano sasabihin mo. At hanggang dito lang, mga kapatid, dahil masakit talaga ang ngipin ko. Siguro kinukulam na ako ng mga pastor. At hanggang dito na lang ulit. So ayun, magandang gabi sa ating lahat. Bago ko mag-umpisa, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Ayan, maraming salamat po sa Diyos. So ayun, ang ating pag-aaralan, hahapiawan ko lang po dahil kulang na sa oras. Paano ba nating mapapatunayan na ang mga ribulto ng Iglesia Katolika ay Diyos-Diyosan o hindi Diyos-Diyosan? Kasi yung mga paratang ng mga protestante, sinasabi nila na yung mga ribulto ng Iglesia Katolika ay Diyos-Diyosan. Una nilang binabasa dyan, yung 24:5 ng Exodo, na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na nasa langit, na nasa lupa, o nasa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, huwag mong paglilingkuran sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ang Diyos na papanigbuguin. Tanong, ano ba yung mga pinagbabawal ng Diyos-Diyosan na yon? Ayon sa 8:4-6 ng unang Korinto, yung mga Diyos-Diyosan hindi existed. Tanong, si Santa Maria, existed ba o hindi? Existed. Yung mga santo natin, existed ba o hindi? Existed. Sa makatuwid, hindi Diyos-Diyosan. Dahil ang Diyos mismo, ikalawang Kronika 3:10, sa kapanal-panalang bahay, ay umukit siya ng 2 larawang kerubin. Kung ang Diyos mismo nagpagawa ng larawan, at yon bawal pa nang gawin, na sinasabi ng mga protestante, sa makatuwid, ang Diyos nila mismo ang una nagkasala. Dahil sa 34 Gs ng Job, 1-2 ng Tito, ang Diyos hindi nagkakasala, hindi nagsisinungaling. Kaya yun, maliwanag mga kapatid, unang stand pa lang, nagiba na agad yung revoltology nila na yan. Mga pamamaratang nila sa Iglesia Katolika. Yun lang na may sasabihin ko dahil kulang na po yung oras. Kaya magbibigay na lang po ako ng payo sa inyo na huwag ninyong pababayaan ang pagkakatipon, Gs 25 ng Hebreo, at huwag ninyong pababayaan ang pagkakatipon gaya ng ginagawa ng iba. Kaya kami, tuloy-tuloy kami sa pangangaral Gaya ng sabi ng kapatid na Jared, 2:12 ng Pilipos, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sarili pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya kami, kung ito yung buhay ko na to, kung pagpapahingayin ako ng Diyos, para lang sa pagsasabi ng katotohanan sa mga kapatid nating na nailigaw ng mga protestante na yan, mas pipiliin kong mamatay. Mas pipiliin kong mamatay, masabi ko na yung katotohanan. Maibalik lang natin, mga kapatid, yung mga kapatid nating Katoliko dati na nailigaw ng mga protestante. Kaya sabi ng isa nating santo, bago ako magtapos, even if the word is against the truth, I am against the word. Yan lamang po. Maraming salamat po sa Diyos. Ayan, magandang gabi mga kapatid. Para sa kayusan, ilang paalala lang, naway magnilay-nilay tayo, magtalaga, at hindi para pumorma, makipag-date, at ayun, para sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. 4:24 ng 1. Ang Diyos ay Espiritu, kaya kinakailangan sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sa pamamagitan ng banal na misa, at yung mga nagno-notes na din ng 1 out of 9 sa Facebook o 2 out of 9 kasi may nababasa ako, magiting ko na din. Sana gawin nating 2 out of infinite dahil obligasyon natin bilang kaanib sa simbahan na dumalo sa misa araw-araw at tuwing linggo. Gs 25 ng Hebreo. Hindi lang
tuwing mahal na araw, simbang gabi mga kapatid. At tapusin natin ang banal na misa, hindi yung after communion ay aalis na tayo. Marami sa atin yan, huwag naman natin gayahin si Judas, mga kapatid. Gayahin natin ang mga apostol, mga disipulo ni Kristo, na tinapos ang misa hanggang hating gabi. 27 ng gawa. Saka bilang disiplina na din sa pagtanggap ng komunyon, huwag muna tayong tumanggap ng katawan ni Kristo o komunyon pag nasa state of mortal sin. Dahil nasa sisisi natin na we cannot receive the body of Christ if we are in state of mortal sin. At nasa Biblia, tayo ilalayasan lang ni Kristo ayon sa 13:5 ng unang Korinto. Yun lang po mga kapatid, ugaliin natin ang dapat ugaliin sa sulat ni Pablo sa 3:15 ng unang Timoteo. Sa simbahan ng Diyos na siyang simbahang Katoliko. Sana'y tayo magsimbang gabi, hindi magsimbang tabi. Salamat sa Diyos mga kapatid.